Kamusta kamo mga higala? Inyuhang mapaminawan ang background. A shelter in a time of storm. Dili man kita storm pero gabalik-balik ang ato ang earthquake, lindol, linog no. Nagbalik-balik siya. O ana ay kita nga 6.9 sa hinatuan. Naabot tayo nakuha nga 6.1 no nga mga magnitude. So ania ang ato ang entrokitik sa ato ang week start no. Happy week start mga higalag magsunan. Ania na kita sa lesson 10 o ang ato ang memoritics entrokitics. Nasa Acts 17:24. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. So mao kana ang ato ang memortik sa tibuok nato nga semana. Welcome kita sa malindol nga mga panahon no. Kay lagpas iganig 2 hours nato naramdaman ang pagbalik-balik sa lindol no. Di sugdan kadto sa alas 10 sa kagabion. Tama na sa katulogon alas 12 dako galinog na pod. Pero katong kusog kay nato no magnitude ang sa to siya 10.7 ba to napali magutong taho sa koan ambot gi-edit ba to nila na alas 7 GS na minuon to alas 10 siguro to no. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang magahom nga Diyos ang pagsimba kaniya sa Espiritu sa kamatuoran. Mao kini ang inyong LOD ang lesson of Unified Day. The Gospel lesson daily con the message no current man or future or for this week. Basta aduna kita yung mga mensahe ining mga lesson nga atong pagatun-an. Dili lang kini mahibalo kita sa lesson kun dili adunay mga mensahe nga ipaabot kanato no. Pinaagi sa ato ang mabasahan sa mga title o sa mga content. So welcome kita sa ato ang Bible study on a lesson, study on the words. Marathon Lesson 2023 Communion with God I Will Gospel Sahib Theology Edition con 7 parts. Atong textual audio video o video o visual aids nga presentation. Nakabag-o na kita visual aids na to o. Kay lesson 10 naman kita karon. So, welcome kita no sa makausapa ang ato ang pagtuon tulo ka devotional o tulo ka mga Sabbath school. Ato ang mga devotional para sa itong mga promiser. Atong Sabbath school para sa ato ang mga listener o ang isa nato ka portion mga information, update, balita o unsa pa diha no. So, ang ato ang mga pagatun-an unya na natuhan ayo no. Balitang kapanahonan na kita sa ato ang pag-introduction start i-pull down inyong mga notification diha. Wala man ni kuan ang RD sa ni RMC no.
kanang risk management, no? Wala sila alert. Wala sila nag-alert sa linog. Wala sila gianad ng linog, no? So ano na man tayo yung alert man sa una. Abot ba nato ni naon? So ato ang pizza karon, welcome kita Sunday December 3. Naaday tayo ka birthday karon, no? Happy birthday sa ato ang mga birthday celebrant. Bantay panahon na kita. Temperature, precipitation updates, LOD, no? Unahon nato ning hangin, mabugnaw mahangin dahil nato karon. Ani kita sa 5 km per hour, no? Kusog na siya, maramdaman na siya. Kung ano po na siya ulan, mabaya ng magpayong kani ana, maramdaman ng hangin, no? Labi na itaagan yung payong kay mura kaga kung ano. So LOD na to karon, ga-estima na itong LOD, length of day 11 hours 38 minutes. Sunrise na to 5:38 AM. Unya dawn 5:16. Solar no na to 11:27 AM. Sunset na to unya hapon 5:17 Saka. O ang ato ang Saka pod 5:39. So manalakad hangin o sa lakad sa adlaw, diri kita sa temperature o precipitation updates. Namtay ulan-ulan kada adlaw karon, no? So madra na to mostly cloudy 32 degrees, ang high lowest 23 degrees. So kay nay aktibidades karon, sa ihon nato ihatag ang ato ang temperature o precipitation updates. May alas 6 diri, alas 7 lagi hatag. Mo na pagbiyahe. Alas 7 26 degrees. Alas 8 27 degrees. Sa alas 9 nanay precipitation 29 degrees. 40% precipitation. Alas 9 or alas 10 31 degrees. 60% precipitation. Alas 11 31 degrees, 30% precipitation. Pariharag degrees ang temperatura, lahi ang precipitation 31 degrees. Sa alas 12 40% precipitation. Alauna 32 degrees, 40% precipitation. Alas 2 31 degrees, 30% precipitation. Sa alas 3 31 degrees gihapon, 30% precipitation. Same lang. Alas 4 wala precipitation, manindot ng panahon 29 degrees. Alas 5 38 degrees. Alas 6 27 degrees. Alas 7 alas 9 26 degrees. Alas 10 alas 11 25 degrees. Alas 12 24 degrees sa kagabhion. So mana na ato ang temperatura, no? Ang precipitation nato nga updates. So counting kita sa ato ang countdown for Christmas. 29 days to go na, 21 days to go na lang. 21 days to go. Look ko. Kahapon dito 22 days to go dahil gihapon to siya, no? Linog. Habi na itong pizza to. Ang go di ito ang 22. O sa kining
New Year, 28 days to go para sa New Year, 9 hours na 19 hours 21 minutes kay adlaw maghihapon ng 19 hours da nakuhaan lang, no? So sa ato ang bantay hurricane, matagan ba kitag hurricane? So walay hurricane, no? Ato apadayonon unya ato ang mga update, information, report, balita, no? And many more. Padayon na to unya. Welcome back mga higalag, mga kaigsunan. Nakasinati na usag kitag linog, ipalong sa aniko ang ato ang kuryente. Ano na sila gibalita kung maglinog-linog. Ano na sila statement gihatag labi naghapon ang Aniko Power Advisory. Due to the recent earthquake, we experience a power outage. Our dedicated team is working around the clock to restore electricity. Your safety is our priority. Stay tuned for update. Thank you for your understanding. Sunod nato nga update ato ang hashtag linog. Makita nato ning mga gipang post sa mga tao karon. Yesterday mga hours nga nang labay, no? Nga ilang gipakita ilahang video nga nalinog adunay tsunami alert sa Surigao del Sur o sa lain pod nga lugar, no? Nakasinati usab og paglinog dili lang sa tua na ay gabalita diri ang Chicago maning gabalita diri ug ang iyang reels 4 hours ago ilahag na sinati didto 7.5 asa na nga lugar og naapoy gipakita nga reels nga 6.9 magnitude na ay gipakita nga nag-inom gigunita nilang baso. So makayabogid siya og kuan mga baso, no? Gipakita ang building. So adunay report diri sa PBOX. Basahon na tong report sa PBOX nga DOST. Earthquake Information Number 1, date and time December 2, 2023, 10:37 p.m. Magnitude 6.9, depth 008 km, location 08.52 sa north o niya mao kadto, no? Sa kilometer dito sinatuan Kibali nga Surigao del Sur. So mana ilang naa sila tsunami alert dito o gibalita diri ang evacuation sa Surigao del Sur. Nakita po nato ang mga video nga nang-evacuate ang mga tao, no? Sa dito sa Surigao del Sur. So daghan ang magipang paambit diri nga mga video tungod sa linog, ang mga pagbakwit, no? Nga katong gabakwit daghay na nga yabos iyang tindahan. Uy hala, sa Akasya Davao kusog kaayo
Pero na iya ha? 7.2. So sa Surigao na ay gahatag diri nga 7.4 ang buta sila kakuha ni ana. Atagak largo ang kuan. So, naging nangaigo, no? Apil ang Davao City, no? May earthquake halos tibuok kalibutan. O kanang duol ba, no? Kaya napunto sa Indonesia. So, gipakita gid diri, no? Daghan gyud kusog nga mga linog. So kana lang, so much further ado sa ato ang linog makasinatibo ta, no? Sunod arang kay gibalik na sa anay ko, no? Gibalik na sa anay ko ang ato ang kurente, no? Pero uyog-uyog pag gihapon ato ang yuta, no? Resulta ni bulkan gini. So kana lang ang ato ang update sa linog, no? Mao nang daghan gid ita, no? Oy, reporting ta karon, naka-report po tag maayo sa atong kuan. Silip sa Israel kita. Kay naka sulod atong kabayan sa Garden of Gethsemane. Nindot, no? Nga pakita niya ang Garden of Gethsemane. Nasuloy niya ang Garden of Gethsemane. Nasulo niya, no? Nakita ina to ang katong sa salida ba nga Garden of Gethsemane, ilan lang gi koral-koralan unya naapoy simbahan dito, di basta-basta nga mga tourist nga masimbahan ay bongga kaayo, no? Dako kaayo pero mingaw kay wala pay tao, no? Nakasulod. Daghan sa manimba diha, no, sa Garden of Gethsemane nga simbahan, no? Pero nag-tourist raman na siya. So sa libingan Jesus, nagbalik-balik pag sila. Day off man kuno to, no? Kay after Shabbat. So mao kana ato ang silip sa Israel. Ang ato ang update sa ato ang pagpanagsimba. Eka 48 na to nga Sabbath day sa Fridays gabi. Atong gawali si Brother Tertium Bismanus, no? Ug ang ato ang Sabbath School, ang ika 48 na to nga Sabbath School, gisugdan sa ato ang song leader 8:30, tapos welcome, opening song, opening prayer, special song, promotional talk. O si Ma'am Susan Deliada ito, no? Secretary's report si Merrill, tapos lesson sa Marie Largo. Kaya na po ito event sa ASI, no? Gamay ra ang dito sila sa ASI. Tapos nag-lesson sa Marie si Brother atong Dr. Glendelia.
O niya, ga-closing song, gitapos niya iyang pag-summary. Alas 10 po no, alas 9, Josie ni Sugod. Or, kung ano ba to siya? Ga-closing song, ga-closing prayer, acknowledgement tayo sa ato ang assigned superintendent, si Sanit, no? Ano yan? Tapos sa ato ang divine worship, atong song leader, gisugtan, 10:05. Tapos intro with opening song. Invocation, welcome call to worship, intercessory prayer, stewardship emphasis, tapos scripture reading, special song, ga-message sa ato si Pastor Clyde Arellano, ni sulod siya 10:18, gitapos niya 12 or wala na to siya ka 12 no. Tapos ga closing prayer 12:05, anthem of assurance dayon. We have this hope. Sa ato ang afternoon nato nga panagsimba, mukha na ang Pathfinder og Master Guide nga klase sa ato ang Adventist Youth Program. So gisugna nila to 48 sa to ang mga song leader no, Sister Honey, tapos si AB, si Michelle, tapos reciter, opening song, special song, lecture number 1 kang Brother LR no, about sa paglastada sa programa sa Master Guide ug sa Pathfinder. O niya gi-action song sa ato ang masong leader, lecture and activity ni Sister Jeliber 4 siya kasugod, gitapos niya sa 7 close and opening song para sa sundown. Tapos song leader kadto, opening prayer 5:10 para sa sundown, special song para sa sundown. Ang group nga winner, ang lesson overview sa ato si Brother Bernie no, Hilario with Ellen si White nga kuan portion yang gi kuan po niya gisaysay. Ga closing song din kita 5:31, 5:34 ga closing prayer. Mao na ang ato ang ganap sa atong pagpanagsimba sa atong 48 nga Sabbath day kahapon. So ato ananihan ayon ato ang mga pagatuan, reporting kita karon unya mag short pagitag time kay na kano no ato ang palapon. Welcome kita ato natong nabanggit ang ato ang katuyuan ug ang pagbahin-bahin sa tulo ka devotional ug tulo ka Sabbath call. First part nato, aperture ato ka devotional reading. Credit gihapon sa Stewardship Ministry of the Seventh-day Adventist Church. Basaw nato ning Bisaya. The Little Preacher, ang Bisaya, ang gamay nga mga magwawali. Uy, preachers dito daghan din sila magwawali no. May atong first part, ato ang second part, ato ang devotional sa mga youth no. The Great Controversy ERP, ato ang share, ang verse pages at distributed 279.1 to 280.1, chapter 15, gihapon kita Bible and the French Revolution. Tapos sa ato ang third part, devotional for all shall receive power sa December, triumphant in the Spirit. Ato ang gihan ay kining 30 ka mga topiko nato, 31 ka mga topiko sa tibuok nato December og nabanggit diri sa 22 no. Kept safe no in the hour of temptation or trials, maka na siya. Abi nato 22 na nga kanang sa future no, pero na magidi ay current no. Kadtong gahapon sa ato ang December 2 no, mauto siya ang ato ang ika 22 days to go para mag Christmas no.
Maunang naadi ay keep safe ato nga kung sa man keep safe no. Di ba? Abi na tog bagyo, linog man gid ay. So ato apagatun-an karon sa December 3, happiness in serving our captain. Uy, happiness serving our captain. Mo datang maglawig sa karagatan karon sige kuan, balod-balod. Pero ato ang kapitan ang Ginoo maong salig ta sa iya ha. No, mao na ang ato ang hanay sa ato ang mga devotional. Sunod ato ang mga Sabbath school. Ang mga devotional nato ang first, second, ug third. Ato ang Sabbath school. Ang 4th, 5th, ug 6th nato nga part. So ang 4th part nato ang end-verse reporting kita seniority nga doso nga professional. Atong 4th quarter Adventist Heritage. Our identity, mission, and message lesson 10 nato the Godhead. O tun-an nato ni karon semana ang Trinity na pod. Ganahan ba ka mo igala ma-replace kita sa Trinity? The Godhead. No ato mga pagtun-an karon sa loob sa isa ka semana. Takol nato karon nga ato pagtuon duha ka adlaw, Saturday ug Sunday, ug mao kini. Saturday, December 2, 3 person in Godhead. Sunday, December 3, delving deeper. Uy, deeper. Sa to ang report sa magnitude, deeper. Kuno no? Na deeper. Nato 0.8. Sa Monday, December 4, oneness of God. Tuesday, December 5, and speak. Wednesday, December 6, the relationship of the Godhead. Thursday, December 7, the promise of the Spirit. Friday, December 8, inquire. So mao kana ato ang mga pagatun-an no sa ato ang in-verse. Pero takol kita karon Saturday o Sunday. Sunod Sabbath school sa ato ang ma-junior youth nga mga hamtong ato ang fifth nga part. Cornerstone Connection 4th quarter Relative Bible Lesson 10. When will I be the king? O mahari nas kuan kanang King David no. Nangutaan na siya. Or kinsa ni nga mahari si Solomon bakini ato ning maklaro niya atong memory text 2 Samuel 5:3 ato pagatun-an sa Sabat ato pagabasahon 2 Samuel 5:3 o mao na atong takol sa Sunday ang Romans 8:28 ato ang pagabasahon og sunod ang ato ng 6th part sa baskol sa ato ang mga hamtong atong 4th quarter God mission. My mission. Pero karon murag mission impossible ang mga tao dito sa Surigao, no? Kay naramdaman na pod nila ang kanang evacuation abi nila dito sa Jinsan o atong Sarangani katong Galinog wala ka pilang kuan gap semana ba? Apil po di ay ang Surigao dagan, no? Pero lahir ka ng managan kay daghan na kayo mga motor, mga kuano. Pero pait kuno kung kuan ra kanang ikaw ra isa, no? So, ang ato ang corners doon na kita sa devotional sa mga Sabbath school sa mga hamtong ato pagkatun-an ining week start nato ang takol nato Saturday of Sunday no sa Saturday of Sunday December 2 ug December 3 sa December 2 mission to the unreached o mao ni ato ang title gyud no mo na to gibasa pero man atong title karon nga semana mission to the unreached dili siya mahuman karon nga semana kay sa sunod semana atong i-part 2. Part 1 kita karon. Mission to the Unreached Part 1, no?
Sunday, December 3, Hebreo and Athens. O pagkatun-anday nato niyang kanang pagmensahe ni Pablo dito sa Athens, no? Sa Monday, December, Paul in Areopagus. So, Areopagus dito gihapon sa Athens. Tuesday, December 5, Paul and the Unknown God. Wednesday, December 6, introducing a new God. Thursday, December 7, crossing a line. Friday, December 8, Father Toad. Man atong side E o Friday na pod, December 8 gihapon sa tungang gabi ato ang teacher's comment, gasita and the power kapag tuo pagtuon. So mao kana ang ato ang mga hanay o kining ato ang pagtuon gihatug kanato sa tumunubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain, a small group sa youth, power of 70 ang TMI, Eternal Involvement, Personal Ministry, Text Gospel Video, ang Lamping Missionary and Preachers, prepared kini sa mga kahimanan ka website-an ka grupuhan ato. Pasalamatan gahangod Diyos nga nihatag sa kahigayunan. Layo pa man sa linog-linog nakapadayon gihapon kita sa ato ang pagpamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong. Ato sad pasalamatan ato mga kahigalaan magasinan kay sila ato ang contributors, ato silang please followers, likers, subscribers. Sila atong tig-like at tig-heart, tig-mention, tig-share. Makapian sa atong video link pagkasib sa video maka-review, no? Sa atong video makasubaybay sa atong mga distributed kasay na mga atong mga distributed di na kaya nato i-details og maayo basta mao to textual audio video presentation ang ato ang scripting, recording, uploading sa Facebook, live na to sa YouTube channel og ang radio online nato sa ato ang podcast og Spotify kasay da kamo ato ang mga proseso sa sunod na nato to pag saysayon. Mosugod na kita kay ato ni siyang i-short lang karon, no, sa ato ang pagpalandong. Magigdongan ato ang spirit of prayer o kasayod na kamo kung naa kamo spirit of prayer. Magampo na kita sa ato ang iampo ninyo kay nailinog, no. Ang kita sa pagsugod. Amahan namo nga naa sa langit. Pagabalaanon unta ang imong ngalan, paniha imong gingharian, pagabuhaton ta kabuton dinhi sa yuta maingon sa langit. At ay mi karon sa pagkaon namo sa adlaw pasaylo kami sa umautang may sukan ka pasayloman sa nakautang kanamo. Ayo kami tugyan sa panulay kundi luwas sa kami ikan sa dautan kay mo ang gingharian ug ang gahom himaya hangtod sa kantoran. Amen. Yes, welcome kita pagbasa sa Sogilanon kay ato na siyang Sogelon, no, sa ato ang week start, no, ang pag Sogelon, no. Og ang title nato Veles, ang gamay nga mga magwawali. Ato basahon ang kay-text sa Matthew 24:14. Uy, ang kaming 24, no. O kining mayong balita sa gingharian igawalis tibuok kalibutan. Ingon nga saksi sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Ang mawali nato sa mayong balita karon ang ano linog maabot sa kalibutan, hinaot pod ang polong ginuntan sa Dios maabot sa kalibutan, no. So basahan natong istorya, magsagol ra ba ni Iloilo. Si Jahil og ang iyang higala nga si Joseph 8 anyos og nagpuyo sa nasod sa Belize sa Central America. Ang mga batang lalaki ganahan nga mupuyo dito tungod kay nahibal-an nila ang daghang mga lugar nga masuhid, mahimo silang mulangoy oban sa mga isda sa dagat o mahimo silang mga maglakaw sa lasang aron makita ang mga hayop usahay makakita pa sila og karaang kinulit. Ninulik nga bato, nga lagmit, gibilin sa mga tao nga nagpuyo sa maong dapit. Gatusan katuig ang milabay si Joseph nga Jahil. Nag-eskwela sa habakatang Belize. Ganahan sila
dito sa panahon sa recess ang mga bata sa gawas aron magdula. Ang malaki ganahan nga magdula og mga marmol o katong sulin og mga babae ganahan nga mulokso pisi ila po tong group no. Nagtuon sila og mga subject sa masamat English, Spanish, History ug Bible. Si Jael ug si Joseph ganahan magtuon sa Biblia. Daghan gayong nindot nga istorya nga basahon. Ganahan sab sila musangyaw. Usahay hangyoon ang magtutudlo si Jael sa paghatag og mubo nga sermon ngadto sa ubang mga estudyante panahon sa pagsimba. Kung siya musangyaw kanunay niyang hangyoon si Joseph sa pagkanta, ikaw ba niya pagkanta? Para sa klase, si Joseph usa ka maayong mag-aawit, yung maayo ng awit. Gikolbaan o gamay si Jael kon panahon nga musulti sa tubangan sa grupo gamay. Apan siya nahibalo nga ang Diyos mutabang kaniya, busa andam siya nga adunay mga nuta dihang gipaylaila sa magtutudlo si Jael o si Joseph sa klase. Si Jael wala mo bati kakulba, ganahan kung musangyaw bahin sa mga istorya nga akong nabasa sa Biblia. Mingon si Jael ang ubang mga bata minaw pag-ayo sa mga leksyon. Auban kanila mangutanahuman ko mahuman. Malipayon ako nga napaambit ko ang pipila ka pulong sa Diyos. Ban nga mga estudyante. Gingnan ko sa pastor sa akong simbahan nga sa dili madugay makasangyaw nako sa akong simbahan. Sigurado ko nga dapiton si Joseph nga mukanta dito. Tingali mo abot ang adlaw ako mahimong usa ka pastor. Apan kinahanglan kong makahuman o na sa pag-eskwela. Adunay daghang mga bata sa Beles nga naigugma sa Ginoo sa wakang Jael. Palihog pag-ampo alang sa mga bata sa Adventist eskwelahan aron sila mutubo ug mahibalo kung unsa ang gusto sa Dios nga ilang buhaton. Ang matag eskwelahan sa Adventista usa ka natad sa misyon. Libuan ka mga bata ang wala gayud makaila mahitungod kang Hesus. Hangtod sila nagpalista sa usa ka Adventist nga eskwelahan o nagtuon sa mga istorya ni Jesus o sa iyang gugma mahimo kitang adunay bahin sa pagtudlo sa mga bata o sa mga hamtong may tungod sa gugma sa Dios kung atong dad-on ang atong mga ikapulo o ang atong mga halad sa alad ngadto sa Dios matag papahulay o adlang papahulay atong inumduman ang atong mga regular nga halad sa nga gihatag ngadto sa Dios. 10% sa atong kinitaan makatabang sa pagtukod sa pag-maintainer sa eskwelahan sa misyon labaw sa 100 ka mga nasod. So ato ang first part ato ang stewardship devotional gibasa nato sa Bisaya. Ato ron siyang hapyawon karon atong YouTube devotional dagit controversy RPD distributed by pages. Short na itong time, kamoy basa sa pages diya, no? So, copy kini nga pages 279.1, 280.1, chapter 15, gyapon ka na, the Bible and the French Reformation. So, di na nato siya saysayon kay kulang kitag time. Largo kita devotional for all sa ito ang isa receive power. Sarani atong pagkatunan, December 3. Basaan na gyapon natin, happiness and serving our captain. Anong naaman captain atas karagatan.
Pero dili lang dahil sa karagatan, no? Kay ang captain sa aeroplano na po'y captain, no? Pero maramdaman po dahil mo nga mura kag nas karagatan kung maglinog-linog. So, happiness and serving our captain ang ato ang K-Text, 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, has for peace a good profession before many witness. O fight the good fight din. An earnest, determined exercise as faithful soldier obeying orders of the captain. Our salvation there is genuine enjoyment, such as can be obtained and no other employment. The peace of Christ will be in the heart of the faithful soldier. There is rest for the soul in wearing Christ's yoke and lifting Christ's burden. It seems a contradiction to say that there is no rest for the soul except that which is found and continuous and devoted service. But this is true. Happiness comes in willing obedient service, where also the power of our being are moving in happy, healthy, harmonious action is being our captain. Maudi ay healthy, harmonious, no? Nga obeying mga itong captain's order mo nang pag na-evacuation, magbauni mo, no? Evacuation po sila kay na-captain's order. The more responsible the task assigned to Christ's soldier, the more soul exalt in the Savior's love. Unapproval, the soul realizes the freedom in the performance of the weakest, most taxing duties. But this doing the duty of the soldier means work. It is not always the such work as we choose. Outward inconvenience, difficulties, and trials have to be borne by the soldier of Jesus. There is a constant warfare to maintain against the evil and inclination of our own natural hearts. We must both pick and choose the work most agreeable to us, for we are Christ's soldier under his discipline, or we are not to study our own pleasure. We must fight the battles of the Lord manfully. We have enemies to conquer that would gain control of our powers. Self win us must die. Di ba man ako na pilihon mo kagalingon. Christ will alone must be obeyed. The soldier of Christ's army must learn to endure hardness. Then I shall take up the cross and follow where his captain leads the way. There are many things to do which are trying to human nature and painful to place the blood. This work of being subduing requires determined, continuous effort in fighting the good fight of it, obtaining precious victory. We are laying hold to eternal life. Yun yung sakto, December 22. Niya, page 146.4. So man na atong mga devotional ang first, second, ug third na atong fourth ato ang gisure katong ato ang second part, no, pag short sa time. Ang mga Sabbath school na kita, fourth part na kita in verse atong mga senior nga dos nga mga professional. Ato ang Sabbath school fourth quarter nato sa in verse Adventist Heritage Identity and Mission. Lesson 10 nato the Godhead. Dito rata sa klarohan nato ni karon basa ra tanong kay short atong time. Hinaut mo klaro gyapon ni bising basa ra ta sa Saturday December 2, 3 person the Godhead and true. Ang ato daing K-Text sa John 14, 1-20. Aglitat your heart be trouble man niya.
lapos ito 24 nga pages. So kami basa niya na mga higalang miksyonan. 3 persons in Godhead. There were a wide variety of beliefs regarding the Godhead among the Millerite pioneer in 1840s. Di ba dito gyapon sa ano yung mga tao, no? William Miller was a Baptist who believed in the Trinity, while his close assistant Joshua Himes came from the Christian Connection community where most people rejected Trinitarian teaching and scriptural. The question of the Godhead was not vain as a doctrine that needed to be addressed right away as the famous was on the second coming, the sanctuary. James White and Joseph Bates, who principal founder of the Seventh-day Adventist Church, also came from the Christian Connection background and held similar anti-Trinitarian views of God's nature. Many early Adventists believed Jesus was created, begotten, and denied a personhood. The Holy Spirit, prominent pioneer, sometimes quoted today to support particular belief about the Godhead, but it is important to remember that there was significant diversity of views on subject among the first generation of Adventists. Let's talk the church over 70 years of the Bible study and prayer to reach the conclusion on this issue. A key facet Adventist history on our unshakable commitment to the Bible. The whole Bible is focused demand that the entire Bible considered even establishing any new doctrines of teaching. Sa General Conference Session 1888, brought the first perspective Jesus and the Gospel, which naturally resulted deeper study Christ's divine nature. Jones became earthly prominent, Jesus' eternal deity. The book Nature of Ages, Ellen G. White, published sa 1898, made definitive statement regarding both Jesus' divinity and the Holy Spirit personhood. Regarding Christ's divine nature, Ellen wrote that Christ announced himself to be the self-existent one, and Christ is life, original, unborrowed, and derived sa derivations. This statement directly contradicts the things one pioneers written about the Father being the only self-existent one. It wasn't. In 1930s, our church adopted the official stance on the subject. We will see the week study that the Bible clearly shows that there are 3 persons in the Godhead, each with different rule and function. O, diba na, no? The different rule and function working together. Oh, inscribe mga classmate. If I write out John 14:1-24, daghang kayo. From the translation of your choice, if you press for time, write the portion primary passage. You may also rewrite. Oh, makipali magpili ka. So, sa ato ang Sunday, day being deeper, our current understanding of the Godhead talk a longer developed than the other doctrine in the Adventist Church. So we have broad view that takes account the various Bible texts on the subject with their context. God nature will be topic seriously study throughout the job of eternity. O Job 11:17, John 3:16. So dugang pang mga pagtuon sa Godhead sa sunod na lang siguro na, no? Pati rin na ay ato ang journal. Memorize your favorite verses. Kato, write out mo Paul. O niya, what can we do ensure that the study of the Bible holistically and not selectively and given the subject are different between Jesus the Holy Spirit?
What are the similarities? So, answeran niyo na, classmate. Malago kita sa atong Sabbath School sa ato ang ma-junior youth marang mahamtong atong cornerstone connection atong fourth quarter relative Bible lesson 10 nato. When will be the king? Atong kay text sa Samuel 5:3 mapun atong takol karon no. When all the elders of Israel had come to the King David at Hebron, the king made a covenant with him at Hebron before the Lord, and the anointed David king over Israel. Amon aning nahari na si David no. Ang ipabasa, mao to atong gibasa si Samuel. Insight. David was called by God as a young boy become Israel king. Yet he had to wait, di ba? Tas siyang pagkuwat for many years, experience many hardship before he finally wore the crown. What do you think? Kept going during his years as an outlaw. The obstacle did still peace, even he was crowned king of Judah. During those years, David's faith must have wavered at times, and seems as God promised was so far being fulfilled. Yet difficult experience this year prepared him to become a king Israel needed. How do you feel when you pray and not seem to be resolved? Why does God plan? Sometimes include waiting, struggle, learning. Sa 2 Samuel 5:3 tell us that the David's long year struggle, hardship finally received promised reward and became the king of Israel. We too will receive God's blessing if we learn to wait patiently for Him. So wait patiently ang focus nato sa makang King David no. Sayo na dihog pero dugay kayo naka kanang wore the crown. Sunday na ito nga pagtuon ipabasa diri ang Romans 8:28 unsa ni ihatag basta kining ihatag mauna ni nung sa ato ang Romans 8:28 KJV. So nagkanay dia, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Diba? Ni too kay maugid ang purpose sa Ginoo no. Nagugma kaniya. Saan ang insight? Kay nabat na po nato ang pag-uyog-uyog. When we read the story of King David, a step into the world very different from our own. It is often more likely fantasy novel than like the world we know. A world where king rules by absolute power and disputes are settled by hand-to-hand combat. A world where a young man's destiny can be changed forever by the prophecy and take half of the time to fulfill it is removed the ancient word. God taught His people to lesson are still relevant today. How clear is your sense that God has a plan for your life? Even if it isn't clear to see the trace that is at least are you able to believe like David? We may spend years preparing for our destiny, but for those never waste years, God with us as we was with David throughout the years wilderness teaching training. So magyapon, waiting gihapon ang iyang gipasabot no. So largo na kita sa baskol na kita sa mga hamtong ato ang fourth quarter God mission, my mission. Welcome kita sa ato ang Bible study na gining lesson no. Study on the words. So nahon nato ni ang ato ang Saturday mamatutuan sa pulong sa Dios, focus no. Gi sandang kini sa ato ang brother no, listener nato.
Bernie Hilario ug gibasa niya gibasa pod ang sa Ellen G. White sa ato ang application nga sabat ko lang PM na Ellen G. White dito sa boss. So ato kining sugilon karon ang Saturday Mission to the Unreached Part 1 ang ipabasa day sa Acts 17, Corinthians, 1 Corinthians 2, Romans 1. Ato ang memory text Acts 17:24 ating gibasa gaina, the God who made the world and everything in it, the world, heaven and the earth, does not live in temples built in human's hands. Diba? Dili siya na po yun, no? Basaon nato ni the affecting that Paul did in Athens. So ang galaman ni Paul sa Athens, no? Sa you wrote therefore a reason in a synagogue with the Jews and with the Gentiles worshiper, and in the marketplace daily do so happen to be there. Marketplace siya magwali ato ang asi karon, no? Nga po sila iwali. As 17 naturally Paul would have been most comfortable working among the Jews, his own flesh the blood, but Paul refused to satisfied with working among only his own people. He had been called to reach others as well. Or Paul have worked just with the God-fearing Gentiles, whose worldview already and undergone substantial charge. They had a beneficial foundation Paul could build upon. But even if there is still needed to know that the God warmed deeper Jesus the Messiah. But knew while in Athens, in a city famous for philosophy, dagan mga pilosopo sa Athens, no? Also to reach people there as well. Many of these had radically different background and worldview from that of the Hebrews and their sacred history, which is for the foundation of the faith that Paul wanted to teach that. And how did Paul go about seeking to reach these people, and what can we learn from his attempt? So, mo na ito pagkatunan this week. Largo kita Sunday, December 3. I have you in Athens. Ang critics di ay sa Acts 17:1-6, di na ito mabasa, no? How did Paul went up, kamo personal basa, went up the Athens, and how did he respond to that he found there? So paspas kita karon pero maabot na to ang isa ka oras. So kinato ni ana, no? The city of Athens was given over idols, Acts 17:16, knowing the history of his own people. Therefore, witty. Despite the endless warning to idolatry, Paul was upset to all the idols he found in Athens as well. No question, Paul was motivated by compassion for the Athenians who would die in their sins. They did not learn of the true God. Today, our city is still full of idols, even though they are less obvious than it was so. And unfortunately, many believers are fully capable of walking through a city without reacting the less of this idol. Paul through was tuned into the Holy Spirit enough to respond out of step with some other believers who still didn't grasp that the gospel was for all the world. Paul knew that God wanted the Athenians to be saved along with everyone else. He is to that the global mission kasi was to take the gospel to those who were entirely unreached, including idol-worshipping pagans and with a philosopher who filled the street of Athens. Paul therefore frequented the marketplace where these people were to be found. We might say that the first global mission study center will use the marketplace
to study and test the method reaching the heart and mind. Thus pagan Paul knew that he could approach the Athenians the same that he approached Jews, God-fearing Gentiles. This were the people, those starting point was not the God of Israel, of his work among the nation of Israel. No matter how central this concept and belief were the Jews or even the God-fearing Gentiles, they meant nothing to the people Paul encountered in the Athenians marketplace, since an entirely new approach would be needed. Today, we often seek to reach people whose background has nothing in common with that was been called the Judeo-Christian o na Judeo-Christian o na change ang sa Judeo na Christian heritage. Since like Paul, we need to adapt. Si Pablo the example no nga Judeo nga Hudyo na himong Christian, an approach that might work fine. For example, Buenos Aires could use less in Bangkok. Conclusion question kita mga classmate nga cloudy mata karon no nga Sunday o niya malindol pag yun nga 24 hours nga lindol. What kind of idols are people worshiping in our society, and how can you open their eyes to how worthless it all is? Di ba? Ang idol, no? Worthless na, no? Kay panahon ganin sa maglinog-linog, mo ganin na siya gunitan, mahulog na, tagak na, no? So, maunang dito kita largo sa tinuod nato nga magahom nga Diyos ato ang saligan, no? Kay worthy ang ato ang Lord and Savior, no? Almighty ato ang Diyos who made heaven and the earth. So that's all sa ato ang masabat call, mahigalag mga kaigsunan, dili nato kayo siya mapataas tungod sa aktibidades nato. Sa sunod ato ang ipa-expound, no? Magampo kita sa ato ang pagtapos sa Lord's Prayer ug benediction kita magidungan atong spirit of prayer, no? Kasayod na kamo ni adto secret prayer, silent prayer, sincere prayer, prayer Paul na kita sa pagampo sa atong pagtapos. Benediction kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now the Lord bless you and keep you. May the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord live in continuance upon you and give you peace, now and forever. Amen. Daghang salamat sa pagkuminapagsinog natin kamanon. Pagmalandong siyang polong sa kandang taga-BE. Mga kinin yung Bible study na isang study on the Word. Marathon Lesson 23. Kung we got a Lucas website edition. 7 part textual audio video visual aid na ito nga presentation. Dili kita layon sa second week na kita sa ato ang December. Hala ka second gihapon, no? Second week naramdaman natong malindol nga gabi ato obserbaran karon nga adlaw. Malindol ba kita? So ampo sa Ginoo, no? Hantod sa gayon ang Dios magapanalangin kanyo maayong adlaw sa tanan. Keep safe, mahigalag magsunan o dalaygon ang Diyos.